Bilang tugon sa krisis sa langis dulot ng kaguluhan sa Middle East, aktibong naghahanap ang Pilipinas ng mga alternatibong mapagkukunan ng energy. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang Department of Science and Technology, DOST, ay bumaling sa mga lokal na inobasyon na maaaring magsilbing sustainable fuel alternatives habang ang bansa ay patuloy na humaharap sa mga epekto ng krisis sa gasolina. Tinataguyod ng DOST-FPRDI ang kawayan at basura mula sa agro-forestry bilang mga sustainable fuel alternatives, bamboo pellets at charcoal briquettes, upang tugunan ang krisis sa enerhiya. Ang mga ito ay lokal, renewable, at mas malinis na alternatibo sa imported na fuel. Ang mga briquette ay siksik, hindi magulo gamitin, at nagbibigay ng matinding init. Ang kawayan ay mabilis tumubo, higit 1 metro bawat araw, masagana sa Pilipinas, at madaling itanim kahit sa mahirap na lupa. Densified na kawayan na may mataas na energy density, mas matipid, at madaling e-transport. Ginawa mula sa mga tirang uling, charcoal fines, na pinalapot at hinulma. Ito ay matagal maubos, hindi gaanong mausok, at mas mainit kumpara sa ordinaryong uling. Bawasan ang pagdepende sa imported na fuel, magbigay ng alternatibong energy, at tulungan ang mga MSME at lokal na komunidad. Ang DOST-FPRDI ay nagbibigay ng mga manual at hydraulic charcoal briquetting technologies na maaaring gamitin ng mga lokal na negosyo. Ang proyektong ito ay mahalaga para sa circular economy, kung saan ang mga basurang pang-agrikultura ay nagiging kapaki-pakinabang na energy. Samantala, sinabi naman ng Secretary ng DOE, na mayroon ng mga nakadaan na barko na may watawat ng Pilipinas sa Strait of Hormuz bilang patunay na tagumpay ang usapan sa pagitan ng Pilipinas at Iran. Ngunit nilinaw ng Secretary ng DOE na walang kargang gasolina ang mga nasabing barko at ibang produkto ang dala ng mga ito. Ang Pilipinas ay masigasig din na nagpapalawak ng paggamit ng biomass bilang alternatibong enerhiya upang mabawasan ang pagdepende sa imported na fossil fuels at mapababa ang presyo ng kuryente. Sa ilalim ng mga bagong panukala, ang Department of Science and Technology, DOST, ang mamumuno sa pananaliksik at pagbuo ng mga makinarya at sasakyang tatakbo sa hydrogen. Kasalukuyang bumubuo ang DOST at Department of Energy, DOE, ng mga laboratorio para sa hydrogen batteries na gagamitin sa mga e-vehicles tulad ng e-trams at e-trikes. Ginagamit ang hydrogen fuel cells upang magbigay ng kuryente sa mga malalayong isla, remote islands, na hindi abot ng main grid. Bagamat malaki ang potensyal, may mga eksperto pa ring nagsasabing, immature, o masyadong magastos pa ang teknolohiyang ito sa ngayon kumpara sa mga tradisyonal na source. Dahil dito, patuloy pa rin ang bansa sa pagpapalakas ng ibang alternatibo. Inaasahang aabot sa 405 milyong litro ng biodiesel, B3 blend, at 948 milyong litro ng bioethanol, E10, ang pangangailangan ng bansa ngayong taon. Ayon naman sa ulat, ang Phase 4 ng Malampaya Project ay inaasahang maglalabas ng first gas sa huling bahagi ngayong taon upang mapatagal ang supply ng kuryente sa Luzon. Bahagi ito ng mas malawak na Philippine Energy Plan na naglalayong gawing 35% ang renewable energy sa bansa pagdating ng 2030. Ang pagdiskubre sa white hydrogen sa Zambales noong April 2026
Kinumpirma ng mga geologist ang pagkakaroon ng malaking deposito ng white hydrogen, natural na hydrogen mula sa ilalim ng lupa, sa nagsasasip, Zambales. Isang plano ng gobyerno para sa transisyon tungo sa carbon neutrality gamit ang hydrogen at ammonia bilang fuel. Ang Pilipinas ay kinikilala bilang isa sa pinakamayamang bansa sa mundo pagdating sa likas na yaman, partikular sa mga mineral at biodiversity. Sa kabila nito, nananatiling hamon ang pag-akit ng sapat na foreign direct investment, FDI, dahil sa iba't ibang estratehiko at administratibong hadlang. Tinatayang mayroong mahigit $1 trillion na halaga ng untapped mineral resources ang bansa, kabilang ang nickel, gold, copper, at zinc. May malaking potensyal sa renewable energy, geothermal, solar, wind, at mga deposito ng oil at natural gas na tinatayang aabot sa $1 trilyon sa West Philippine Sea at iba pang bahagi ng archipelago. Isa ang Pilipinas sa may pinakamahal na presyo ng kuryente sa rehiyon, na nagpapahirap sa manufacturing at mining sectors. Ang mabagal at komplikadong proseso ng pagkuha ng permits at ang isyu ng korupsyon ay nagpapabagal sa pagpasok ng kapital. Ang mga bitak sa transportasyon, roads, ports, airports, at mabagal na internet ay nagiging hadlang sa maayos na pagdaloy ng negosyo. Ang mga pagbabago sa regulasyon at tax laws ay lumilikha ng kawalan ng katiyakan, uncertainty, para sa mga pangmatagalang investment. May mga pagtutol mula sa komunidad at environmental groups dahil sa epekto ng pagmimina sa kalikasan, na nagpapatagal sa mga proyekto. Ang iskandalo sa korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno, partikular sa flood control, ay nagdulot ng pag-aalangan sa mga investor, na nagresulta sa pagbagsak ng net FDI inflows ng halos 40% sa mga nakaraang buwan. Maraming investor ang nag-wait and see, o naglipat ng kanilang kapital sa ibang bansa sa ASEAN.